Mga ka-good vibe, isang magandang tanghali sa inyo lahat. So ngayon madilim ang ating panahon. Dati ko mga ilaw kasi na mainit. So nasa ano kami ngayon nasa sitwasyon na sana wag nang lagnatin si Oswin kasi nung una kasing convulsion niya tapos na trace na meron siyang pneumonia nung kailan ba yun? December 12. December 12 mga ganun. December 12. Tama, December 12. Tapos 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19. So gumaling na siya for 7 days. Tapos palakarin natin yung 5 days. 19, 20, 21, 22, 24. So 24 hanggang 24 umokay siya pero nilagnat siya na noon. Tapos umabot yung 27 kasi 25 walang mga doktor. So 27 na treat na naman siya na meron siya o na trace na naman meron na naman siyang pneumonia noong 27 December 27. So ngayon nagamutan 27, 28, 29, 30, 31, 1, 2. So 2 nagkaroon ulit ng 7 days na gamutan ng antibiotics. So okay na naman siya. So binalik namin siya sa pediatrician para kasi inuubo pa siya. So binigyan na lang siya ng gamot. So okay naman diba? So ngayon dito na. Ngayon ay December 7, Sunday. So, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, 5 days na naman. So, may nagkaroon na naman siya ng sinat ng pang 5 days. So, medyo kinakabahan kami kasi baka maulit na naman yung sobrang taas ng lagnat. So, kaya pamamaya nilagnat siya ulit siya. Itatako na namin siya agad sa doktor. Kasi, ang hirap pag sobrang taas ulit. Ang hirap. Tapos, sa pasok na naman ako bukas. So, diba? Diba kasi kapag alaga din ng nanay So, yan, binabantayan namin siya. So, ngayon okay naman siya. Pinainom namin siya kanina 11:15 AM ng gamot ng paracetamol biogesic. So, nasa 4 ml yon. So, ngayon magti-3 na. So, okay naman. Ay, 2 pa lang naman Magti-3 na mamaya-maya. Dapat, pag mga 3 o'clock o 4, dapat wala na siyang lagnat. Kasi pag nilagnat na naman siya, kasi di ba yung kapit ng gamot kada 4 na oras lang kasi kada 4 na oras iinom ng gamot, di ba? So dapat di na siya lagnatin ng mga bandang 4 o mga 4 p.m. o 5 p.m. Kailangan din na siya lagnatin para tuloy-tuloy na hindi na siya lalagnatin hanggang gabi hanggang kinabukasan. So, ayan. Sana, let's pray na huwag na siyang lagnatin. So, ngayon ay January 7. So, i-pray na huwag lang maulit ng kanyang pneumonia. Sana gumaling na talaga siya. Sana wala na yung bakteryang kumapit sa kanya na matindi. Ayan. So, sorry kami sa kanya kasi baka kami nakakahawa sa kanya. Yung daddy niya kasi nakaraan noong December, bago mag-December 15, tama. Ay, mga December, tama. Pumatak yung December, November to December 12, talagang inuubo-ubo kami. So, yung si daddy, nagkaroon ng walang panlasa sa kanyang panlasa. Tapos, nilalagnat, inuubo. So, baka iniging sanhi, kaya siya ay nahawa. So, ngayon, nag-trigger. So, hanggang sa umabot sa pagka-pneumonia niya. So, yun din namin alam. Baka matinding bakterya yung kumapit sa kanya. Sinasabi nila na walking pneumonia. So, wag naman. So, natitreat naman pneumonia. So, okay na sana. Let's pray na okay naman na siya. So, ayan, kaya sa mga parents dyan, na alam natin na tayo inuubo. So, kami naging sa amin dyan na dapat layo-layo. Kaya lang, di maiwasan kasi nga ako nagtatrabaho. Tapos si daddy na iwan. So, siya nagbabantay. So, yun, hanggang sa nahawa na. So, yan. So, ngayon, let's pray na wala na siya naman. So, malamig-lamig naman yung kanyang mga braso, mga binti niya, braso, binti, okay naman. So, wala naman na siyang lagnat. Saka, tine-thermometer namin siya kada oras o minuto. Kada 30 minutes, 1 hour, yan. Para ma-monitor namin na wala talaga siyang lagnat. So, yan. I hope and praying na wala talaga siyang lagnat. Ngayon ay January 7. So, ayun. Ngayon, maglilinis-linis ulit ako ng kabahayan. Ayos naman, madilim. Pinatay ko ilaw kasi nga, natutulog siya kasi magigising siya pag masyadong maliwanag. So, yan kayong video natin na to ay medyo may kadiliman. Ay, may kadiliman yung madilim yung paligid kasi nga
Nandito lang ako sa sala. May nakabukas naman yung bintana at ilaw, kaya lang nagre-reflect yung saka yung panahon kasi dun sa labas madilim, so parang uulan. So ayan mga ka-good vibes, mga mamshi, ayan. Comment din kayo sa akin kung ano ba yung nangyayari sa mga anak niyo na may ganyan na nagkaroon ng pneumonia, pabalik-balik po ba? Saka yung ubo, nawawala ba agad? Kasi may ubo siya pero nababasa namin, saka napapanood namin sa mga YouTube, hindi nawawala agad ang ubo. So, let's pray na wala na talaga siyang ubo. Mga habol-habol na lang yung naubo niya. Ngayon, hindi naman siya lagi naubo. Kanina naubo na naman siya pero biglang nawawala. So, may pasulpot-sulpot na ubo siya. Pero may iniinom siya ng gamot na for 7 days ulit. So, bukas yung end ng pag-inom niya ng gamot for 7 days. So, I hope and praying na mawala na talaga yung ubo niya. So, comment kayo dyan sa may mga anak dyan na nagkaroon ng pneumonia. Ano ba yung nangyari sa inyo para may idea din ako. Ito sinishare ko lang kasi yun yung naranasan namin sa baby namin na nagkaka-pneumonia. So, 1 year old and 8 months na siya ngayon. Kasi noong January 4, nag-8 months na siya. So, ngayon 1 year old and 8 months na si Oswin. So, yeah. Sa mga may anak na ganun ba, na 2 years old pa ba, ano nangyari, gumaling ba agad, o bigyan nyo ako ng idea, para may idea din ako. Sinishare ko din sa inyo kung ano yung mga nagkaranasan namin. Ayan, na nagka-pneumonia si Oswin. Malakas naman siya, in fairness, masigla siya, malakas. Ayan, so, ayan, siya mga ka-good vibes. So, pasensya na kayo talaga, medyo dim yung aking video. So, ayan, gusto ko lang siya i-share mga ka-good vibes. So, kasi bukas papasok Monday na naman. So parang may Monday na naman. So papasok na naman ako. Maiwan siya sa daddy niya. So nandiyan naman si Ate Cora, si tita niya. Pwede tingnan-tingnan. Kaya lang iba pa rin yung talagang may nakatutok no? Na mami. Kasi si daddy may babantayan pa si Asti. Papasok na rin sa school. Pero sa Tuesday pa naman siya papasok. Kaya lang paano kapag nilagnat tumamaya. So, I pray na wala na siya lagnat talaga. Huwag na sana. Tapos, mag-vlog ulit ako sa inyo bukas para update kayo na I pray na wala na talaga. So, sana dahil hindi lang namin siya kasi siguro napaliguan for ilan? For 10 days. Hindi namin siya napaliguan Kasi nga, di ba nga may pneumonia siya, natatakot kami, baka bumalik ulit. Kasi nga, nag-antibiotic siya. Hindi namin natanong kung pwedeng liguan. So, ngayon, dahil gumaling na nga siya, so ngayon, nakaramdam kami ng init sa katawan niya. Sabi, paliguan namin siya kasi baka yung init ng katawan niya, namumuo na naman sa loob ng katawan niya. So, kailangan mailabas yung init. So, ngayon, mailabas naman na siguro, okay na nga, pinapapawis-pawisan na siya. Pinapawisan naman na siya mga ka-good. Maganda kasi yung pinapawisan kaysa yung mainit yung loob ng katawan niya, mainit yung likod. Kapag mainit kasi yung likod talaga mga ka-good vibes, mga mamshi, asahan na may lagnat siya sa loob ng katawan niya. Ayan, okay naman na siya. Kailangan yung mga paa niya, magpantay na lahat yung temperatura, kung malamig ang mga binte, braso, kamay, kailangan pati paa. Yung paa niya kasi medyo may sinat na init. So, malamig naman na yung mula ulo hanggang braso, pero yung pa medyo mainit konti. So, I pray na kailangan magpantay lahat yung niya, yung init ng temperatura niya. Ay, lamig, ayan. Kaya kasi kapag mainit yung likod sabi nasa loob ng katawan niya yung init. So, ayan yung update ko sa inyo mga mamshi. Ayan. Pinapainom ko siya. Ito pa technique mga ka-good vibes, mga mamshi. Para uminom ng tubig yung anak niya, di ba? Mga 1 oras siya hindi dumede. Tapos nagugutom siya, painumin mo na tapos kailangan mo na siyang padidehen, di ba? So, painumin mo na siya ng tubig sa bote. Ilagay mo sa sa bote niya, sa dedehan niya para mainom niya. Iyon. Tapos, hingi naman ulit ng dede, mga ilang minuto, mga 10 minutes, magugutom na yan. So, doon mo siya bigyan ng dede. So, tubig muna para magkaroon siya ng likido sa katawan niya. Kasi kailangan hindi siya ma-dehydrate, kailangan hydrated siya. Kailangan yung tubig sa katawan niya tama lang, hindi yung kinukulang. Saka ayan, lalo na pag nag-iinit ang katawan, kailangan talaga ng may tubig.
Yung maraming tubig pinagpapawisan yung ganun. So, ayan mga ka-good vibes, Ma'am Shi, share ko sa inyo, and ingat-ingat lang po tayo palagi. So, hindi naman namin siya nilalabas simula nung December 12 na ano siya na mayroon siyang pneumonia. Hindi na namin siya nilabas ngayon January 7. Nandito lang kami sa loob ng bahay. So, kung ilalabas naman namin siya, yung follow-up check-up lang yun, pinapacheck up namin siya. So, ngayon hindi talaga kami nagagala, dito lang talaga kami sa loob ng bahay. So, ayan mga ka-good vibes. Dito lang siya. Kung nagkalaman si Asti, kasi inalabas siya nung kahapon. So, si Asti nung pagbalik parang na-hatching. Pero ngayon okay naman na. So, at least walang lagnat, walang may lagnat. So, ayan. So, ingat-ingat po tayo. Tapos kapag pili nyo kayo inuubos, sinisipon face mask lang po kasi mahina yung immune system ng mga batang ganyan eh. So, ayan. Ingat-ingat po tayo. Kaya aral din sa amin yun kami. Paglalabas ngayon, magpa-face mask, maghuhugas agad ng kamay. Although naghuhugas naman kami, naglilis kami ng katawan, nililis namin yung bahay, kaya lang hindi ko alam ba't nagkaroon. Siguro dahil nga doon sa ubo at sipon na nangyari sa amin yung pagpasok ng December, yun, nagkaroon ng gano'n. Di ba may outbreak na walking pneumonia? So, natakot kami doon. So, dahil siguro kami, tinamaan din kami ng gano'n, saka nagka-COVID siya eh. So, ayan. Let's pray na okay na si Oswin and huwag nang lagnatin, di ba? So, yan, ingat-ingat po tayo mga mamshi at sa mga babies dyan. I pray na gumaling na kayo sa mga baby na may sakit. I'm praying na gumaling na po lahat. Thank you and God bless you all. Yan pong update and bye-bye. I love you. God bless.